Noong lumalaki ako, lagi akong may hilig sa pagnenegosyo, mula sa pagbebenta ng lemonade hanggang sa paggapas ng damo. Alam ko noong bata pa ako na gusto kong maging aking sariling boss. Pagkatapos ng kolehiyo, nagkaroon ako ng karanasan sa iba't ibang industriya, natutunan ang mga pasikot-sikot at nakipag-ugnayan. Sa kalaunan, nakapag-ipon ako ng sapat para simulan ang sarili kong negosyo. Hindi ito madali, ngunit sa pamamagitan ng determinasyon at kaunting swerte, nakapagtayo ako ng isang matagumpay na negosyo. Sa panahong ito, nakilala ko si Charlene. Siya ay kaakit-akit, nakakatawa, at sumusuporta sa aking mga pangarap. Nagpakasal kami at sa loob ng ilang panahon, tila perpekto ang buhay. Pinili ni Charlene na huwag magtrabaho, na nag-focus sa aming tahanan at sa aming 2 anak na babae. Sa kabila ng lumalaking tensyon, nanatili akong tapat sa aming kasal alang-alang sa aming mga anak. Ang realidad ng aming sitwasyon ay tumama ng husto. Bilang isang may-ari ng negosyo, hindi maiiwasan ang alimony. Dahil hindi nagtrabaho si Charlene, ang aking pagmamahal sa aking mga anak na babae ay nagdulot ng mas malaking sakit sa paghihiwalay. Maaaring angkinin ni Charlene ang kalahati ng aking negosyo bilang bahagi ng alimony, na nag-iiwan sa akin ng 30% lamang ng aking kinikita. Paglabas ko sa opisina ng abogado, pakiramdam ko'y talunan ako. May nakikita akong iba sa loob ng 8 buwan, pagtatapat ni Charlene. Isa siyang mahusay na mangingibig, iba lang sa iyo. Mag-isip ka ng mabuti bago ka gumawa ng anumang bagay. Magpatingin ka sa abogado. Magiging impyerno ang buhay mo kung maghihiwalay tayo, sisiguraduhin ko iyan. Tinitigan ko siya, tinatanong kung sino ang babaeng ito. Ang taong pinagkatiwalaan ko sa loob ng 14 na taon ay hindi na makilala ngayon. Nagpatuloy siya, makukuha mo pa rin ang halos lahat ng aking oras at pagmamahal, ngunit hindi ko rin papabayaan si Jim. Mayroon din siyang mga pangangailangan. Gagawa ako ng schedule. Lumakad ako palabas, hindi siya pinapansin hanggang sa makarating kami sa kalye. Tumigil siya sa pagsasalita nang makita niya si Mrs. Roseman, ang aming kapitbahay. Sinutyutan ako ni Charlene na bumalik sa loob. Pinanood niya akong umalis. Pagkatapos kong mawala sa loob ng 2 araw, bumalik ako sa kanyang pagngisi. Tuwang-tuwa ang mga bata, na ngayon ay 13 at 11 taong gulang, na makita ako. Minahal ko sila hanggang sa sila'y matulog. Pagkatapos kong makita ang abogado, nagpa siya akong umiwas. Dinalhan ako ni Charlene ng beer nang makatulog na ang mga bata. Inilapag ko ito sa mesa. Hindi na ako iinom muli ng anumang ibibigay niya sa akin, bulong ko. Buti naman at natauhan ka, sabi niya nang may pagmamalaki. Mamumuhay tayo gaya ng dati. May date ako sa isang weekend at uuwi ng late, pero hindi ko napapag-alalahanin ang mga bata. Pinutol ko siya sa aking isinagawang pagsasalita. Sino nagsabing natauhan ako? Heto ang usapan. Mananatili ako sa susunod na 4 na taon hanggang sa maging 18 si Marisa. Pagkatapos noon, aalis ako. Maaaring sumama sa akin si Darcy, alinman dito, aalis ako. Tumigil ako at nagpatuloy bago siya makasagot. Ang mga tira-tira ay nasa nakaraan ko na. Kahit na itapon mo siya bukas, hindi ko ibabahagi sa iyo ang isang kama. Hindi ako natutulog sa mga mandaraya. Lilipat ako sa isang bakanteng kwarto at hindi na pag-uusapan pa. Hindi ako mananatiling celibate, ngunit hindi ako manliligaw ng sinuman. Kung may mag-alok, hindi ko tatanggihan maliban na lang kung siya ay kasal. Kumuha ka rin ng trabaho o hayaan mong bayaran ng iyong lover ang iyong mga pangangailangan. Makukuha ng mga bata ang gusto nila, ngunit walang dagdag na pera ang mapupunta sa aming joint account. Namutla siya at nagalit. Gago. Mahal pa rin kita at gusto kong makasama ka sa kama. Nakakatawa ito. Mananatili ang mga bagay-bagay na gaya ng dati. Maghanda ka na para matulog. Kung hindi magtagumpay ang mga bagay-bagay sa iyong mistress, tandaan, magiging sikat ka sa Patterson sa Maine, sa kanto ng ating kalye.
Nagtitipon ang mga lalaki para humanap ng mga date. Tumakbo siya sa kwarto. Naghintay ako ng ilang minuto at binuksan ang pinto. Nasa telepono siya, nagulat nang agawin ko ito. Hoy, nasa akin ang numero mo. Malalaman ko rin ang address mo. Baka pag-usapan natin kung ano ang pagkakatulad natin. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Ayaw mong malaman niya na niloloko niya siya, binaba niya ang telepono at ibinulsa ko ito. Dumating ang batang babae, napansin ang basag na frame ng pinto. Ay, sumisikip na ang pintong iyan. Aayusin ko iyan bukas, sabi ni Charlene. Walang sinabi si Charlene habang sinusubukan niyang pumasok. Pinigilan ko siya. Itatago ko ang telepono mo hanggang bukas at susuriin ko ang iyong account sa computer. Magandang gabi. Sumutset siya. Good luck. Ang aking mga account ay mas mahigpit pa sa Fort Knox. Ngumisi ako, alam kong nakalimutan niya ang keystroke logger sa computer. Nang sapat na ang mga bata, ginawa ko itong aktibo. Sa lalong madaling panahon, nasa akin ang lahat ng kanyang mga email, mga termino sa paghahanap, at mga pagbili. Bobo siya na hindi ka panipaniwala. Nagtatrabaho siya bilang isang permit checker para sa county. Nakilala si Charlene nang kumuha siya ng permit para sa aking workshop. Ang pangliligaw ay humantong sa mga pananghalian at higit pa. Ikinulong ko ang mga printout, nagpadala ng mga larawan at video sa aking computer sa opisina, at natulog, nakakagulat na nakatulog ako ng maayos. Nagising ako at naghanda ng almusal habang nagkwentuhan ang mga batang babae tungkol sa paaralan, mga lalaki, at musika. Si Marisa, 13, ay nagsisimula ng magdalaga at napansin ng mga lalaki. Hinayaan namin siyang maglakad kasama ng mga grupo na pinangangasiwaan ng isang magulang. Si Darcy, 11, ay masyadong bata pa para sa mga lakad, ngunit may maraming pinangangasiwaang pakikisalamuha sa pagitan ng mga esport, sayaw, banda, at drama club. Laging gumagalaw ang sasakyan. Pinag-usapan nila ang mga klase ng ihulog ko ang unang pasabog. Pasensya na mga anak, may bago akong responsibilidad sa trabaho kaya si mama ang magiging pangunahing tsuper ninyo sa loob ng ilang panahon. Dahil hindi siya nagtatrabaho, kaya niya ito, tama, sabi ko, kinakausap ang aking mga anak na babae. Binitawan ako ni Charlene ng isang nakamamatay na tingin at sinabi sa mga bata, maaaring kailanganin ninyong sumakay kasama ng mga kaibigan minsan. Bakit? Ano ang napakahalaga na iiwan mo ang mga anak mo sa kanilang sarili? Mayroon kang buong umaga, hindi ba? Tanong ko sa mga bata. Mabilis na sumang-ayon ang mga bata sa akin. Oo, nakakatakot ang nanay ni Carol at tinititigan kami ng tatay ni Jenny. Please mama, pakiusap nila. Nanatiling tahimik si Charlene hanggang sa umalis sila. Nang makaalis na ang mga bata, nagsimula siya. Kung sa tingin mo ay tapos na ito, nagkakamali ka. Kailangan mong gamitin ang iyong ulo. Isang bagay pa, kinabit ko ang bahay sa tunog at video. Kung pupunta rito ang iyong lover, magiging online ito sa loob ng 1 oras. Magandang araw. Ipinabatid ko sa kanya. Sinubukan niyang sumagot pero umalis na ako. Sa tanghalian, pinanood ko ang mga video niya na nagwawala sa paghahanap ng mga kamera na hindi niya mahanap. Pinakinggan ko ang kanyang tawag sa telepono sa kanyang lover. Isang ganap na idiot ang lalaki, baby. Kinansela niya ang lahat ng aking mga card. Ang balanse ng aming bangko ay $280 at ang bayarin sa kuryente ay dapat bayaran ngayon. Maaaring kailanganin nating gumamit ng Plan B, reklamo niya. Nag-atubili ang kanyang lover. Bigyan natin ito ng ilang araw para lumamig. Kung tatalikuran natin sila ngayon, magiging kasing sama ako ng iyong asawa. Kailangan nating dahan-dahan, payo niya. Hindi siya masaya. Kaya magkano para sa pag-ibig? Paano ko malulutas ito? Tanong niya. Sinubukan niyang pakalmayan siya. Mahal kita. Ngunit kailangan nating maging praktikal at maging mapagmataas. Kung iiwan natin ang ating mga asawa, mababangkrap tayo. Kailangan nating dahan-dahan.
Maaari tayong magkita sa tanghalian, mungkahi niya. Saan? Pinutol niya ako para hindi ko mabayaran ang isang motel. Hayaan mo na gawin natin ito sa lugar mo, iminungkahi niya. Hindi magandang ideya, sinasabi niya na nakawire ang bahay. Kailangan nating huminto at bigyan siya ng pagkakataon na kumalma, babala niya. Uminit ang kanilang pag-uusap at mukhang naguguluhan siya nang matapos sila. Kalaunan, sinuri ko siya. Nakalockout siya sa kanyang computer, freak, sigaw niya. Nagpa siya akong asarin siya, tinawagan ko siya. Hi honey, sabi ko nang may pangungutya. Maganda ba ang iyong araw? Ang iyong computer ay mas mahigpit pa sa Fort Knox. Puputulan ang iyong telepono sa pagtatapos ng araw pero huwag kang mag-alala, in-order kita ng bago, darating ito bukas. Freak ka, sabi niya bago ko ibaba ang telepono. Kinabukasan, sinubukan niyang gamitin ang bagong telepono sa isang safety feature na nagpapahintulot lamang ng mga tawag sa mga tiyak na numero, ang paaralan, ang aking opisina, ang aking personal na telepono, ang aming mga doktor, ang kanyang ina, ang aking mga magulang, isang emergency. Anumang iba pang numero ay nagdulot ng pagdiskonekta ng telepono sa loob ng 30 segundo at nag-reboot. Nang subukan niyang tawagan ang kanyang lover, tinawagan ko siya. Hi, sa tingin ko napansin mo na gumagana lang ang telepono para sa mga preset na numero. Mahirap maabot ang iyong lover nang walang telepono at computer. Hihingi sana ako ng paumanhin pero hindi ako nagsisinungaling. Ngayong mayroon kang libreng oras, maghanap ka ng trabaho. Kakailanganin mo iyan kung gusto mong mamili. Bibili ako ng kailangan ng mga bata pero ikaw ay nasa sarili mo. Baka sa wakas ay maisuot mo na ang mga damit na may tag pa. Ibinaba ko ang telepono bago siya makasagot. Sa bahay, nagiging tensyonado. Nahirapan siyang manatiling mahinahon sa paligid ng mga batang babae. Nang makatulog na sila, pumunta kami sa basement kung saan siya sumigaw at nagbanta hanggang sa maubusan siya ng hininga. Pagkatapos ay sinubukan niya ang mga luha. Pakiusap, huwag kang maging masama. Hindi ko iyon sinasadya. Isa lang siyang fling. Magsasawa rin ako sa kanya at ikaw lang ang mamahalin ko muli. Hindi ka naman nasaktan dati at hindi rin iyon mangyayari ngayon. Ako ay sa iyo sa halos lahat ng oras. Halika sa kama kasama ko at hayaan mo akong patunayan ang aking pagmamahal. Tumawa ako. Nakakita ako ng isang libro na tinatawag na The Cheater's Handbook. Inililista nito ang mga dahilan para sa pandaraya, nangyari lang ito, hindi ito makakaapekto sa atin, isa lamang itong affair. Ginagamit mo lahat ang mga iyon at ang pinakamagandang bahagi ay nagbabanta kang wasakin ang aking mundo kung hindi ako sasang-ayon. Pinanood ko ang kanyang mga emosyon na lumipat bago siya makapagsalita. Nagpatuloy ako, kung sasang-ayon ako sa iyong mga termino, babayaran ko ang mga bayarin at gagawin ko ang lahat ng ginagawa ng isang asawa habang ikaw ay nagsasaya. Bilang isang negosyante, hindi iyan kaakit-akit. Dahil nag-anunsyo ka ng isang bukas na kasal, maghahanap ako sa ibang lugar. Mayroong isang GY rat sales rep na pumupunta buwan-buwan. Aayain ko siya sa tanghalian at ipapaliwanag ko na mayroon kaming isang bukas na kasal. Maaaring interesado siya. Alam kong nasaktan ang panunukso tungkol sa kanyang figura pagkatapos ng mga bata. Kailangan niyang pumunta sa gym sa halip na sa mall. Oo, mangyayari iyan. Sabi ko. Nagulat siyang tumingin. Bakit mo kailangan ng iba? Mahal pa rin kita at ang isipin na kasama ka ng iba ay ikinalulungkot ko. Sumagot ako, naging tapat ako sa loob ng 16 na taon ngunit hindi iyon sapat para sa iyo. Mayroong isang pangalan para sa mga lalaki na hinahayaan ang kanilang mga babae na mandaya, katulad din ng mayroong isang pangalan para sa mga babae na nandadaya. Matutulog na ako. Ang isa sa atin ay kailangang magtrabaho. Sumusutsot pa rin siya habang umaalis ako. Alam kong kailangan ko ng plano bago niya sirain ang buhay ko. Mayroon akong isang lumang kaibigan, ang anak ng isang kapitbahay na socially awkward ngunit mahusay sa mga computer. Naging magkaibigan kami noong bata pa kami.
Siya ay may mild autism at mahusay sa paglutas ng problema. Nagsimula siyang bumuo ng mga laro sa edad na 14 at ibinenta ang kanyang una sa edad na 16, ngayon sa kanyang 30s. Siya ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $60 milyon at kasal sa isang babae na ipinakilala ko sa kanya sa isang party. Siya rin ay high-functioning autistic at napakaganda. Sa party, hinawakan niya ang kanyang kamay at tinanong, ang 17 ng Hunyo. Tumango siya at nag-anunsyo, mga ginang at ginoo, magpapakasal kami sa 17 ng Hunyo sa Emmanuel Lutheran Church. Ngumiti siya at ibinahagi nila ang kanilang kwento. Ako si June Allison at nagkita kami dito mismo sa isang party. Iyon ang buong kwento maliban na hindi niya binanggit na nangyari ito sa party na ito. Sinabi niya sa kanya kung anong uri ng singsing ang gusto niya at kinabukasan binigyan niya siya ng credit card. Sila ay magkasama na sa loob ng 8 taon at ang kanilang anak na babae ay 7. Gustong-gusto siya ng aking mga anak na babae na parang isang nakababatang kapatid na babae. Hindi karaniwan na umuwi sa Alexis SUV sa driveway at makita si Sean na naghihintay sa kusina na nakikipag-usap kay Charlie. Lagi siyang nagpapasaya at ngumingisi sa akin. Si Shaw ay isang kaakit-akit na itim na babae na ex-military na may 2 combat tours at may itim na sinturon sa 3 disiplina. Siya rin ay nasa isang lokal na law enforcement pistol team at regular na nanalo ng mga tropeyo. Dati siyang nagtatrabaho para sa akin ngunit madalas na nababagot. Isang araw, dumating si June nang walang paabi upang talakayin ang isang social event at pinasama ni Shauna na habang ako ay nasa isang pagpupulong. Pagsapit ng tapos na ako, nawalan ako ng isang empleyado. Lumipat si Shauna na sa isang maliit na apartment sa mansion nina June at Harry. Bagaman mayaman sina Harry at June, hindi sila masyadong lumalabas. Halos nagbitiw muli si Shauna na dahil sa pagkabagot hanggang sa isang freak ang sumubok na dukutin ang kanilang anak na babae. Pinigilan siya ni Shauna na at mula noon ay naging bodyguard siya ng kanilang nani. Minsan ang aking mga anak na babae ay pumunta sa mga exotic vacation kasama nila ngunit si Charlene ay laging nakakahanap ng mga dahilan para manatili kami sa bahay. Hindi nagulat si June, mukhang abala siya kamakailan. Sa aming huling party, nakita ko siyang nakaupo malapit sa isa pang panauhin sa hardin. Napaatras siya nang makita niya ako at damaykit sa iyo sa buong gabi. May kutob ako na muntik ko na siyang makitang naghahalikan sa kanya. Gusto kong sabihin ang isang bagay ngunit hindi ako sigurado. Naalala ko noong gabing iyon na karaniwan naming naghihiwalay upang makisalamuha sa mga kaganapan. Napansin ko ang kanyang kawalan ngunit ipinapalagay na siya ay nasa ibang lugar. Pinag-isipan nila ang aking problema at nagkaroon kami ng mahabang pag-uusap. Ano ang gusto mo, Jack? Gusto ko ang aking mga anak na babae sa aking buhay, iyon ang pinakamahalaga. Higit pa roon, gusto kong pagsisihan niya ang ginawa niya. Tapos na sa pagitan namin ngunit kapag natanto niya ito, magiging kakilakilabot ang mga bagay-bagay. Ayokong maiwanan ng walang pera kapag hamupa ang alikabok. Tumango siya at nagtanong tungkol sa laki ng aking bahay. Alam nila ngunit gusto nila ang kumpirmasyon. Nakakuha kami ng bahay sa isang magandang presyo sa isang mas lumang kapitbahayan na may malaking lote at mga puno. Binili namin ito sa humigit kumulang 60% ng halaga nito dahil ang may-ari, isang matandang ginang, ay gustong magkaroon ng sapat na upang mabuhay ng comfortable sa isang retirement home. Binili namin ito noong napakabata pa ang mga bata at ito ang kanilang tanging tahanan sa loob ng 5 taon. Ginastos namin ang lahat ng aming pera sa pagpapanumbalik nito. Ngayon ito ay nagkakahalaga ng doble kaysa sa inilagay namin dito. Gustong-gusto ito ni Charlie at gagawin ang anumang bagay upang panatilihin ito pagkatapos ng aming diborsyo. Nagtanong siya tungkol sa basement. Iniwan namin ito nang nag-iisa na nagpaplanong i-renovate ito sa ibang pagkakataon para sa mga bata. Ito ay humigit kumulang 1,100 feet remodel it, Jack. Gawin itong isang magandang apartment na may hiwalay na driveway at wiring.
Ito ay magiging autonomous mula sa natitirang bahagi ng bahay. Kung magdidiborsyo ka, magkakaroon ka ng sariling tahanan at ganap na pag-access sa mga bata. Paano siya tututol? Magkahiwalay ang iyong mga buhay at makikita mo lamang siya kung gusto mo. Walang matino na hukom ang tututol lalo na sa mga batang kasangkot. Bakit hindi ko naisip iyan? Dahil regular kang lalaki, hindi isang henyo na may sky-high IQ. Nag-alok si Shanana ng isa pang opsyon. Maaari ko siyang sipain sa likod, sipain ang kanyang puwit, at guluhin ang kanilang mga buhay sa mga paraang hindi mo maiisip. Hindi ito matutunton pabalik sa iyo. Wow, iyon ay matindi. Kung pupunta ako sa rutang iyon, magiging talagang pangit. Sumama tayo sa Plan C. Hindi ko alintana na magduse siya ng kaunti, ngunit siya ang ina ng aking mga anak. Susubukan muna natin ito. Okay. Hindi niya nagustuhan ito ngunit sumang-ayon at pagkatapos ay pumunta upang suriin ang mga bata. May crush siya sa iyo, Jack. Mag-ingat ngayon na malapit ka ng maging single. Iniisip niya ang lahat ng uri ng bagay. Tumingin ako kay June nang may pagtataka. Wala akong ideya na may nararamdaman si Shannon para sa akin. Ang bahay ay nasa pangalan ko dahil ako ang nag-iisang kumikita ng bilhin namin ito. Pagkatapos kumonsulta sa mga kontratista at arkitekto, pinili ko ang pinakamahusay na plano sa pag-renovate sa payo ng aking abogado. Binigyan ko si Charlie ng allowance para sa mga pananghalian at pamimili. Mayroon din akong Mercedes na nilagyan ng GPS at isang anti-theft system na nagpapahintulot sa akin na i-disable ang engine ng malayuan. Napansin ko na humahaba ang kanyang mga pananghalian sa pagbisita sa bahay ng kanyang lover. Isang araw, sinusubaybayan ko siya gamit ang GPS at pinatay ang kotse malapit sa kanyang lugar. Tinawagan niya ako sa takot, Jack, tumirik ang kotse at hindi na mag-start. Wala na akong magawa, sabi niya, halatang nababagabag. Nasaan ka? Tanong ko, pinipilit siyang aminin na siya ay sa kabila ng bayan. Pupunta ako kay Beverly's, naiwan ko ang bag ko sa kotse niya, sagot niya. Wala bang trabaho si Beverly? Tanong ko. Oo, pero iniwan niya ang bag sa garahe, paliwanag niya. Sinusubukang takpan ang kanyang mga bakas. Subukang i-start muli ang kotse, Charlie. Malamang na mag-start iyan, iminungkahi ko. Nagmaneho siya ng 5 blok bago muling tumirik. Nang tumawag siya muli, sinabi ko sa kanya na umuwi. Kalaunan ay napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Kalaunan ay ni-record ko ang kanyang pagsigaw ng T-Ride, na labis na nakasakit sa aming anak na si Marisa. Pagkatapos ay kumalma ang mga bagay-bagay. Nang tanungin niya ako tungkol sa basement, sinabi ko na oras na upang iset up ito para sa mga batang babae na nag-iisip sa kanya na sumasang-ayon ako sa kanyang pamumuhay. Ginamit niya ang kanyang pera upang bumili ng isang telepono na niregalo ko. Ang problema ay nagpaplanong iwanan ang kanilang mga asawa at manirahan sa aking bahay na ako ang nagbabayad ng halos lahat ng mga bayarin. Ang aking mga aksyon ay nagpagulo sa kanilang mga plano. Baka dapat nating itigil ito sa loob ng ilang panahon. Hindi siya reaksyon gaya ng inaasahan namin at natatakot akong gumawa siya ng isang bagay na marahas, iminungkahi niya sa kanyang lover. Kinutya niya, mahina siya, may kontrol ka dahil sa mga bata. Hindi siya gagawa ng anumang bagay upang saktan sila, sagot niya nang may pagwawalang bahala. Baka hindi sila ngunit kami para sigurado. Maaari siyang maging walang awa, hindi pa siya gumagawa ng anumang bagay na marahas ngunit iba ka, mayroon kang isang pampublikong trabaho, isang opisyal ng county na nagkakaroon ng affair sa asawa ng isang lokal na negosyante ay karapat-dapat sa balita. Kung malalaman iyon, sis auntie ka. Paano mo ipaliliwanag ito sa iyong asawa? Sinabi mo ba sa kanya na iiwan mo siya? Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Nagpatuloy siya, akala ko isa kang lalaki. Sabihin mo sa kanya bago gawin ng aking asawa, susuriin niya ang lahat at tatamaan ka kung saan pinakamasakit. Ayokong makita ka sa loob ng hindi bababa sa 1 buwan. Kailangan nating pareho mag-isip, at kailangan kong ayusin ang relasyon ko sa asawa ko.
Kung maghiwalay kami, gusto kong maging mapagpatawad siya hanggat maaari. Magiging patas siya, lalo na sa mga bata. 1 buwan, tatawagan kita kapag handa na akong magsalita. Mayroon akong 1 buwan para tapusin ang mga plano ko. Nagtakda ako ng meeting sa chairman ng County Commission, isang matagal ng business partner ng tatay ko. Nagkita kami sa isang mamahaling steakhouse. Pagkatapos kong siguraduhing busog siya at nakainom, binanggit ko ang business. Balak kong ilipat ang business ko. Nag-aalok ang Fred Hanover County ng magagandang tax incentives at may mga bakanteng gusali na akma. Sumimangot si Fred. Ang pag-alis ng 89 na trabaho sa distrito niya ay nakakabahala, lalo na pagkatapos ng aking kamakailang expansion na nagdagdag ng 30 empleyado. Hindi ito maganda, lalo na sa taon ng eleksyon. Bakit? Bakit mo gustong gawin yan? Ang county ay palaging may magandang relasyon sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, Jack. Dahil sa ekonomiya, malamang na wala kaming maya-alok na concessions, sabi ni Fred, na halatang nagulat. Hindi ko kailangan ng concessions, Fred. Kailangan kong i-rezone ang property ko para sa expansion, at sa tingin ko hindi yun magiging madali, lalo na sa mga permits, sagot ko, na inilalahad ang mga alalahanin ko. Bakit? Nakalabas na ang mga ads para sa rezoning at walang nagreklamo. Dapat rubber stamp process yan. Bakit mo iniisip na magiging problema ang permits? Tanong ni Fred, na naguguluhan ang tono. Ang permit at zone ng manager ninyo ay natutulog sa asawa ko at alam niyang alam ko, diretsyong sabi ko. Lumungkot ang mukha ni Fred. Ang potensyal na iskandalo ay makakaapekto sa lahat ng departamento ng county, lalo na't interesado ang local investigative reporter natin sa kaso. Sigurado ka ba? Tanong ni Fred, umaasang hindi yun totoo. May video at audio ako ng kanya at ng kanyang malalaswang pag-uugali sa asawa ko sa opisina niya, indecent conduct sa oras ng trabaho sa property ng county, kumpirma ko. Ano ang gusto mo? Tanong ni Fred, natanggap na ang sitwasyon. Ang trabaho niya. Maliban doon, wala muna. Mayroon akong mga plano sa pagpapaganda ng bahay na kailangan ng approval ng hindi niya nalalaman, tukoy ko. Aayusin ko na dumalo siya sa isang training seminar sa loob ng 3 araw. Sapat na ba yun? Paano kala ni Fred? Magiging ayos yun, Fred. Pagkatapos ng eleksyon, ibubunyag ko ito. Mayroon kang oras para humanap ng dahilan para alisin siya bago yun, pagtatapos ko. Nagbago ang relasyon namin magpakailanman. Katatakutan na niya ang mga tawag ko. Nangyari ang seminar at nakuha ko ang contractor para asikasuhin ang paperwork. Nagsimula ang trabaho kinabukasan. Hindi nagpakita ng masyadong interes si Charlie, malamang abala sa ibang mga alalahanin. Sinubukan niyang buhayin ang relasyon namin, na nagke-claim na bored siya at hindi kaakit-akit, ngunit hindi nagdahilan para sa kanyang pag-uugali. Ano ang gagawin mo kapag lumaki na ang mga bata at umalis? Imbes na sirain ang kasal natin, pwede ka sanang nag-volunteer, sumali sa book club, o nagtrabaho. Pero pinili mo ang affair. Kumusta naman yun? Hindi kita hahawakan. Namamatay na ang relasyon natin. Isipin mo ang buhay pagkatapos ng kasal, dahil mangyayari yun. Tumakbo siyang umiiyak. Sa loob ng sumunod na linggo, naging huwarang asawa at ina siya. Nagpunta pa nga kami sa Disney bilang isang pamilya, na nagustuhan ng mga bata at ni Charlie. Ang tanging tensyon ay sa oras ng pagtulog. Nilinaw ko na hindi kami magkasama sa kama. Nagpahiwatig siya ng divorce kaya iniabot ko sa kanya ang separation papers, na iniiwasan ang confrontation. Dinala ko ang mga bata sa parke, na ipinapaliwanag na naghihiwalay kami ng nanay nila at lilipat ako sa isang bagong apartment sa basement. Umiyak sila pero kumalma ng aipanga ko kung pwede nilang dekorasyonan ang bagong kwarto nila. Pagka-uwi namin, inutusan ko ang mga bata na tingnan ang kwarto nila. Sinalubong ako ni Charlie sa pintuan, na sumisigaw ng sobrang lakas kaya tumawag ang mga kapitbahay sa pulis. Dahil sa payo ng abogado ko,
Nanatili ako sa labas at ipinakita sa pulis ang kopya ng divorce papers nang tanungin tungkol sa argumento. Iniwasan ko ang detalye, na nakikita ang paghusga sa mata ng pulis. Oo, pinaghandaan ko sila para siguraduhing maayos ang lahat. Maaaring mauwi sa divorce o hindi, pero pinayuhan ng abogado ko na idokumento ang proseso at bagamat hindi mo to pwedeng itanong, tungkol ito sa infidelity, kanya, hindi sa akin. Pwede akong magpakita sa iyo ng mga video at picture kung kailangan. Sumulyap ang pulis kay Charlie, na nagiging pula ang mukha. So what? Hindi ibig sabihin nun pwede niya akong iwan at ang mga anak natin, protesta ni Charlie. Officer, maaari ba, tanong ko, na inaakay siya sa paligid ng bahay at binubuksan ang gate na ipinakabit ko. Gusto ring sumama ni Charlie, pero sinabi sa kanya ng pulis na manatili muna sa labas. Ipinakita ko sa kanya ang apartment. Humanga siya hanggang sa makita namin ang mga bata na magkayakap sa kama, na umiiyak. Tumakbo sila sa mga bisig ko at inalo ko sila. Nagkakaroon lang ng masamang araw si Mommy, sabi ko nang nakakalma. Mas kalmado na siya ngayon, di ba, officer, sabi ko nang nagpapaginhawa. Tumango ang pulis at ngumiti sa mga bata. Tama ang tatay nyo, mas kalmado na siya. Kakausapin siya ng tatay nyo at ako para siguraduhing makapagpaalam siya ng maayos. Sa labas, kinausap ako ng pulis. Siguro sobra kang nahihirapan, pero ginawa mo ang tama para sa mga anak mo. Unahin mo palagi sila. Kung naging kalahati lang ng lalaki ang ex ko katulad mo, hindi ko pa rin siya kamumuhian. Pagbalik namin, mas kalmado na si Charlie at tiniyak sa pulis na kaya niyang kontrolin ang galit niya. Sinabi ko sa kanya na unahin ang welfare ng mga bata. Kung paano ka kumilos ngayon ang huhubog sa pananaw nila sa inyong dalawa habang buhay. Hindi pa ito divorce pero trial separation. Good luck sa inyong dalawa, payo ng pulis habang paalis. Bumulong si Charlie, living room, ngayon na. Naglaan ako ng oras para i-lock ang gate sa likod ko at i-secure ang bahay. Nanatili sa akin ang mga bata hanggang sa oras ng pagtulog. Tiniyak ko sa kanila at saka tinawagan si Charlie. Tumahimik ka at makinig. Malapit nang pumasok ang mga bata. Kung paano ka makikitungo sa kanila ngayon ang makakaapekto sa relasyon mo sa kanila sa hinaharap. Magpakumbaba ka at isipin mo sila, mariing utos ko. Binaba ko ang telepono. Hindi tumawag ang mga bata at naging maayos ang gabi. Kumuha si Charlie ng abogado at nakakuha ng hearing. Ang judge, isang babae sa kanyang mga unang 40s, ay mukhang pagod. Mr. Sirs, bakit ka nag-file ng divorce? Tanong niya. Dahil sangkot ang asawa ko sa ibang lalaki sa loob ng hindi bababa sa 9 na buwan. Sinabi niyang hindi niya ititigil ang affair at kailangan kong mamuhay kasama nito. Mayroon kaming 2 anak na babae, 11 at 13, at ayokong ipakilala sila sa ganitong lifestyle. Kung kailangan, makakapagbigay ako ng video at audio evidence, paliwanag ko. Tumingin ang judge kay Charlie, na yumuko. Bumalik siya sa akin na may bahagyang ngiti. Narinig kong lumipat ka. Gaano ka kalayo sa mga anak mo? Tanong ng judge. 26 na hakbang, ma'am. Ginawa kong apartment ang basement, hiwalay sa bahay. Walang sino man sa amin ang pumapasok sa espasyo ng isa't isa nang walang imbitasyon, sagot ko. Bumaling siya kay Charlie. Kailangan mong pag-isipan ang mga desisyon mo. Isa itong trial separation at pwede kayong magkasundo pagkatapos nito. Hindi ko babawiin ito. Pagkatapos ng 90 araw, pwede niyang i-extend, bawiin, o mag-file ng divorce. Best of luck. Habang paalis kami sa opisina, tanong ni Charlie, galit ka talaga, no? Oo, pero mas nararamdaman ko ang kalungkutan. Akala ko tatanda tayo ng magkasama. Ngayon alam ko nang hindi yun mangyayari. Gusto ng galit ko na sabihing sinayang ko ang mga taon ko sa'yo, pero dahil sa mga anak natin, hindi yun sayang, sabi ko. Sumakay ako sa kotse bago pa siya makasagot. Habang paalis ako sa parking lot, nakita ko siyang nakaupo sa kotse na umiiyak.
Dati, aaliwin ko siya, pero ngayon bumantong hininga na lang ako at umalis. Sa loob ng sumunod na 3 linggo, nagsama kami, siya sa itaas at ako sa ibaba. Nagalit si Charlie nang tumanggi ang mga bata na papasukin siya sa apartment ko. Sinubukan niya silang pilitin pero nanindigan sila. Isang araw, kumatok ako sa pinto niya. Nagulat siya nang makita ako. Bago pa siya makapagsalita, binigyan ko siya ng mga tagubilin. Naghanda ng dinner para sa atin ang mga bata. Sumunod ka sa akin at huwag mong sirain, sabi ko. Sumunod siya ng masunurin. Niyakap siya ng mga bata na nakasuot ng aprons at chef hats at dinala siya sa picnic table namin. Naghain sila ng herb-roasted chicken, grilled vegetables, corn on the cob, at tomato salad na may cheesecake para sa dessert. Kinumpleto ni Charlie ang pagluluto nila at tumulong sa pagliligpit. Ipinakita ni Echo sa kanya ang paligid ng apartment, kasama na ang kwarto nila. Madalas natutulog si Marisa sa ibaba at si Echo naman ay nananatili sa itaas tuwing weekends lang. Mas maliit ang apartment kaysa sa nakasanayan nila kaya nilimitahan ko ang pagpasok nila sa man cave kung saan nagkakabit sila ng game system sa malaking TV at nagpapasok ng mga kaibigan tuwing Biyernes at Sabado. Karamihan sa mga magulang ay alam ang tungkol sa sitwasyon namin pero hindi nagkomento. May ilang nanay ang nagpahiwatig na hindi nila tututulan na magkaroon ng relasyon sa akin, na ikinagalit ni Charlie, lalo na kapag ginawa nila ito sa harap niya. Isang gabi pagkatapos umalis ng lahat, kinumpronta niya ako. Ano bang iniisip mo? Umakyat yung babae na yun sa lap mo habang kumakain ka. Sobra akong napahiya, reklamo niya. Kasing nakakahiya ba nang malaman na nagkakaroon ng affair ang asawa mo at alam ng lahat ng kaibigan niya, magalit kong sagot. Magkalapit kami dahil masikip at naroon ang mga anak natin, sagot ko. Nagulat si Charlie, hindi niya inaasahan ito. Iniiwasan ko ang pakikipag-ugnayan kay Charlie pero minomonitor ko ang mga tawag niya at videotape ang pang-araw-araw niyang buhay. Ang katotohanan na mayroon siyang 2 lover kahit kailan niya gusto at wala sa loob ng 3 buwan ang nagpapanatili sa kanya na abala. Madalas siyang umiyak habang natutulog. Mayroon pa rin siyang cellphone, na kinabitan ko ng wiretap at tinanggal ang mga restrictions sa regular phone niya. Akala niya lumalambot ako, na hindi na pagtatanto na katapusan na yun ang kasal namin. Natapos ang eleksyon, nag-resign ang county manager at nangako ang bagong appointee na lilinisin ang mga budget. Tahimik na pinaalis si Bob. Bumigay siya sa manager at kinausap ang mga county commissioners na nagpakita sa kanya ng video na ibinigay ko sa kanila. Bob, ang may-ari ng video na yun ay nagbanta na gagawin itong publiko at ayerso ang distrito. Kailangan ka naming tanggalin ng walang rekomendasyon para maiwasan ang kahihiyan at legal na issue. Kung hindi, mapapahamak tayong lahat. Hindi ka makakahanap ng ibang trabaho sa larangang ito. Pag-isipan mo ang leksyon at lumayo ka na, payo ng commissioners. Walang nagawa si Bob at hindi sumulat ang local paper tungkol sa pag-alis niya. Basta't nawala na lang siya. Tinawagan ako ni Charlie, na nag-aalangan sa pagitan ng galit at pagsisisi. Kailangan mo bang gawin yun? May mga anak siya. Paano niya sila susuportahan? Tanong niya. Dapat naisip niya yun bago siya nakipagtalik sa'yo. Naaawa ako sa mga anak niya. Pero may magandang trabaho naman ang asawa niya ngayon at dapat kayanin niya ang child support, sagot ko. Stay-at-home mom ang asawa niya, tanong niya. Hindi na. May accounting degree siya at nakakuha agad ng magandang trabaho sa isang local company, ipinaalam ko sa kanya. Sino ang maghahir ng isang tao na hindi nagtrabaho sa loob ng 6 na taon, tanong niya nang hindi makapaniwala. Ako, sabi ko. Saka ko binaba ang telepono. Ang asawa ni Bob, isang chubby na magandang babae na may palaging ngiti, ay nabasag ang mundo niya. Ano ang gagawin ko ngayon? Ito lang ang income namin. Paano ko aalagaan ang mga anak ko? Tanong niya, na puno ng pag-aalala ang boses. Ang panganay niya ay nasa school at ang 3 taong gulang ay umaakyat sa akin habang kinikiliti ko siya.
Magtatrabaho ka para sa akin. Narinig kong hindi ako masamang boss, kahit ayaw mo, tutulungan kita. Hindi ko kasalanan na ipinagkanulo niya ang kasal niyo pero nakukonsensya ako. Hindi ka nito obligadong gawin ang kahit ano. Mas matanda na ang mga anak ko at alam na nila pero nakakaapekto pa rin ito sa kanila. Minimithi ko na mabawasan ang sakit pero hindi ko yun may aalis. Kung gusto mong umalis, maiintindihan ko. Kung gusto mo siyang suportahan, ipagdarasal kita pero hindi ito ang unang beses niya. Paumanhin sa impormasyon na kailangan kong ibigay sa'yo. Kung magpasya kang mag-divorce, tutulungan kita sa proof. Iniwan ko siya na sinusubukang pigilan ang paghikbi habang niyayakap niya ang anak niya. Tinawagan niya ako 3 araw pagkatapos, mahigpit ang boses. Hindi niya sasabihin sa akin na natanggal siya o tungkol sa cheating hanggang sa kumprontahin ko siya. Akala ko titiisin niya ako kaya sinabi ko sa kanyang sige, ang Bruce ang magpapadali para makakuha ng restraining order at ipadala ka sa kulungan. Tumakbo siya at hindi ko pa siya nakikita simula noon. Wala siyang pera dahil nilinis ko ang mga account. Sinabi mo sa akin kung ano ang nangyayari at hindi yun ginawa para manakit. Well, hindi masyado. Kailangan ng mga anak ko ng suporta at sapat ang pera ko para sa 3 buwan. Available pa rin ba ang job offer na yun? Nagsimula siyang magtrabaho noong sumunod na linggo. Sobra akong natuwa na makita kung gaano siya ka-capable at nagkasundo kami na magtatrabaho siya kalahati ng oras sa office at kalahati sa bahay. Nakatulong ang arrangement na ito sa childcare. Naintindihan ng staff ko ang sitwasyon nang mawala ang picture ni Charlie sa desk ko na pinalitan ng picture namin ng mga bata. Lahat maliban sa isa ay nagpahayag ng maingat na pakikiramay. Kinamumuhian ni Misty si Charlie dahil akala niya sinusubukan siyang landiin ni Misty na humantong sa malaking eksena sa company party. Umiyak na umalis si Misty at kinumpronta ko si Charlie kinabukasan. Balikan. Nangyari ito pagkatapos magsimula ang affair niya kay Bob. Nagbanta akong tatanggalan si Charlie ng suportang pinansyal maliban kung mag-so-sorry siya kay Misty. Ginawa niya at nagyakapan sila pero mukhang naghahanap sila ng malambot na lugar para sa kutsilyo. Pumasok si Misty sa office ko na nakangisi. Nalaman ko lang na pwede mo akong tanggalin kung gusto mo, boss, pero natutuwa akong masyado kang mabuti para sa mangkukulam na yun. Malupit siya sa mga babae kapag wala ka sa paligid. Tingnan natin kung sino ang mauuna sa'yo. Dati akong dealer sa casino at kung ako ang makakakuha ng mga baraha, walang pag-asa ang mga trumpeta na yun. Gusto ko ang mga romantic movie, French food at mahabang massages na may warm oils. Si Misty ay isang confident na trim na redhead na marunong magdamit para mapansin ng hindi lumalabag sa office standards. Mas bata siya sa akin ng 12 taon at seryoso sa isang relasyon sa isang mabait na lalaki. Nangako akong ihahatid siya sa isle at tutulong sa honeymoon kaya alam kong wala siyang seryosong intensyon. Sumagot ako ng nagbibiro, dahil tayo lang naman, sesang-ayon ako doon. Lagi kong iniisip kung tumutugma ang rug mo sa kurtina mo, pabiro kong sabi. Humadyak-jak siya at tumakbo sa pinto. Saka bumaling at sinabi, sana magkasya, pero tinanggal ko ang carpet. Mas gusto ko ang smooth floors. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Jerry. Nangako ako kay Misty na pag-uusapan namin sa susunod na pagkikita namin at ang tawanan niya sa hall ay nagpangiti sa akin buong araw. Naging mas hindi seryoso ako at napansin ng ibang mga babae. Siguro may ibinahagi si Misty dahil kapag moody ako, may magpapagaan ng loob ko. Lumala ito nang tanungin ng 60 taong gulang naming secretary kung ano ang nararamdaman ko tungkol sa shaggy wool rugs. Samantala, miserable si Charlie. Walang lover, walang asawa, lunch lang kasama ang mga kaibigan. Pagkatapos kong muntik nang sirain ang kasal ng best friend niya sa pamamagitan ng pagbubunyag na pinayagan ng kaibigan si Charlie na gamitin ang bahay niya para sa affair, lumayo ang mga kaibigan niya. Isang buwan pagkatapos, nakita ko si Charlie na nakaluhod, na nagmamakaawang mag-usap.
Kinonsider ko ang malupit na mga sagot pero sa halip ay pumasok sa living room. Sumunod siya na mukhang nag-iingat. Beer, alok ko. Tumango siya at nagbuhos ako sa kanya. Sinuri niya ito. Ano to? Tanong niya. Real Butch, imported. Kung hindi mo gusto, may iba pa akong options, sagot ko. Naging bayulente ka na, tanong niya na naghihinala. Hindi, pinipili ko lang ang kalidad kaysa sa dami. Uminom ako ng beer ngayon. Inaabot ako ng 2 linggo para ubusin ang 12 pack. Mas gusto ng mga bata ang sodas at exotic fruits. Ikaw, umiinom ka pa ba ng wine? Tanong ko. Namula siya at umamin na oo. Nakakatulong ito sa kalungkutan pero nababawasan na ang pag-inom niya. Bakit lonely? Bakit hindi ka lumabas at magsaya? Tanong ko. Mukhang nagulat siya. Hindi ka ba nababahala? Hindi na kaysa noong ginagawa mo ito habang magkasama pa tayo. At least ngayon hiwalay na kayo at nagpapadivorce siya kaya hindi masyadong nakakahiya, sagot ko. Ibinaba niya ang mga mata niya. Matagal na kaming hindi magkasama. Alam ko na lumipat na si Bob sa isang maliit na county sa kalahating estado, na kumikita ng mas maliit kaysa dati. Mahirap para sa kanya magbayad ng child support, patuloy niya. Alam kong mas marami kang alam kaysa sa inaamin mo. Sa tuwing naiisip kong makasama siya, kumukulo ang tiyan ko. Kung maibabalik ko lang, hindi ko siya bibigyan ng oras. Hindi siya worth it sa kung ano ang naging halaga niya sa akin. Hindi kanya ginestusan ng kahit ano. Ibinato mo siya sa mukha ko at nagbanta na kukunin mo ang lahat kung hindi ako papayag, sagot ko. Nagsimula siyang humikbi na ikinagalit ko. Itigil mo yan, Charlie. Hindi maayos ng luha ito. Anong gusto mo? Mukha siyang determinado. Gusto kitang bumalik. Gusto kong maging pamilya tayo ulit. Gusto kong makaramdam ng pagmamahal, hindi ng pagkawalang kibo. Alam kong walang kabuluhan ang mga pangako ko pero bigyan mo sana ako ng pagkakataong magbayad. Bumantong hininga siya at tumayo. Pag-isipan mo. Hindi ako umaasa ng sagot ngayon. Yayakapin mo ba ako? Tanong niya na mukhang vulnerable. Niyakap ko siya, na hinahayaan siyang umiyak sa balikat ko. Nagpasalamat siya at umalis. Umupo ako sa couch hanggang sa tanungin ni Marisa kung nasaan ang dinner. Itinuro ko ang menu sa tabi ng refrigerator. Pumili ka, mungkahi ko. Tinawagan niya si Darcy at nagdebate sila sa pagitan ng Chinese fried chicken, pizza, o hamburgers, na nagpa siya sa Creole dish. Pwede mong tawagan ang nanay mo para sumama sa amin kung gusto mo, mungkahi ko. Tumakbo si Darcy sa itaas at bumalik kasama si Charlie. Nagtalo sila hanggang sa paalalahanan ko sila na kung hindi sila tatawag agad, mal-elate na sila. Bumalik sila na may inuupahang movie at tinanong kung pwede namin itong panoorin sa man cave pagkatapos ng dinner. Nag-enjoy ako sa black and blue salad ko na pinapanood silang magdaldalan at tikman ang plato ng lahat, kasama na ako. Sinubukan ni Darcy ang alligator bites at naging masarap pala. Pagkatapos ng dinner, umupo kami sa leather couch kasama ang mga bata sa pagitan namin. Pumili sila ng nobela at tumawa ako. Hanggang sa sundutin ako ni Darcy na sinasabing tumahimik ako para ma-enjoy namin ito. Nakatulog ang 2 bata. Nakabig na natutulog laban sa amin bago matapos ang pelikula. Nakita kong umiiyak ng mahina si Charlie. Sinusubukang hindi gisingin si Marisa. Hinalikan namin ang mga bata ng good night at pinauwi ko sila. Sinasabing gusto kong manatili dito ng ilang sandali. Lahat, kahit si Charlie, ay humalik sa akin ng good night. Umupo ako doon ng matagal. Iniisip kung kaya ko pa ba siyang pagkatiwalaan muli at kung paano ko haharapin ang isa pang pagtataksil. Nakatulog ako at nasa sopa pa rin kinabukasan habang tinatapos nila ang pelikula. Naligo ako. Talagang sinusubukan ni Charlie na lutuin ang mga paborito kong pagkain at nagiging malapit sa mga bata, lalo na pagkatapos niyang dalhin sila sa pamimili para sa eskwela. Palagi kong binibigyan si Marisa ng isa sa mga card ko at ginagamit ito ni Charlie ng responsable, bumibili pa nga siya ng ilang damit sa loob ng budget. Sinurpresa ako ni Charlie sa paghingi ng mukha.
Iniisip ko, Jack, gusto kong sundin ang payo mo at maghanap ng trabaho o mag-volunteer. Babantayan mo ba ang mga bata kung kailangan kita? Niyakap ko siya at pinuri. Nagpunta rin siya sa gym, nagpapaganda ng katawan. Sinusuportahan ko siya sa pamamagitan ng pagbili ng gamit sa pag-eehersisyo at mga bagong damit. Kumuha si Charlie ng volunteer job sa isang malaking charity, tumutulong sa mga event mula sa fun runs hanggang sa mga formal dinners. Sa una, karamihan sa mga ito ay daytime events sa mga weekend at madalas sama-sama ang mga bata sa kanya. Minsan sama-sama ako sa kanila, pero kinailangan kong bawasan dahil sa mga demand sa trabaho. Frustrated si Charlie hanggang sa ipinaliwanag ko kung paano mo magugustuhan kung kinaladkad kita sa trabaho na halos walang tulog. Madalas siyang nakikipag-almusal sa amin kinabukasan, nagpapakita ng mga litrato mula sa kanyang mga event. Nagdesisyon akong pagkatiwalaan siya at tumigil sa pagtingin sa mga video camera. Dahan-dahan kaming nagkakabalikan at naniniwala ako na talagang nagsisisi siya at alam ang mga consequences ng isa pang pagkakamali. Isang araw, tumawag si June at tinanong kung pwede kong dalhin ang mga bata para sa weekend. May 2-day event si Charlie kaya hinalikan namin siya ng goodbye at nagtungo sa mansion ni June. Tinanggihan ni Charlie ang imbitasyon na sumama sa amin, sinasabing masyado siyang pagod para magmaneho ng dagdag na 35 milya. Sinalubong kami ni Harry at June sa pinto. Jack, ang tanga mo pagdating sa mga babae. Galit na galit si Shannon dahil nagpadala siya sa iyo ng mga signal noong nagsimula ang problema kay Charlie. Pero hindi ka tumugon. Alam kong hindi ka hahawak sa ibang babae hanggat hindi ka hiwalay, pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi mo nalang pinakawalan si Charlie. Kung ginawa ko yun, magiging mas masama ako kay Charlie. Bukod pa rito, ginawa ko ang lahat para sa mga bata at hindi kayang magkaroon ng skandal. Kamusta kayo ni Charlie? Tanong ni Harry. Mas maganda, naglalaro siya ng sports, conservative sa pera, at nagvo-volunteer. Hindi pa ako bumabalik sa kanya, pero minsan natutulog kami doon. May mataas akong pag-asa para sa future. Bumantong hininga si Harry at iniwasan ni June ang eye contact. Kailangan nating mag-usap, Jack, pagkatapos na may pasok sa higaan ang mga bata para sa gabi. Sinira nun ang mood ko. Hindi napansin ng mga bata ang katahimikan ko at pagkatapos ng dinner, dali-dali silang umalis para manood ng pelikula sa kanilang media room. Nagpunta kami sa bar na styled tulad ng isang western salon. Nagdala si Harry ng mga beer para sa amin at isang baso ng wine para kay June. Tinikman ko ito, umaasang may kakaiba para sa $600 bawat bote, pero pareho lang ang lasa nito sa $20 na gamit. Sumipsip kami ng aming mga inumin sa katahimikan hanggang sa nagsalita si June sa wakas. Alam mo na malaki ang ambag namin sa ilang charities, di ba? Mas gusto naming magbigay ng pera sa mga organisasyon na nagpapabuti sa mundo kaysa hayaan ang gobyerno na sayangin ito. Ilang beses na kaming nilapitan ni Charlie tungkol sa kanyang bagong posisyon at palagi naming pinapadalhan ito ng magandang tseke. May masamang kutob ako kung saan ito patungo. Minsan dumedalo kami sa mga event para sa mga charities na ito para magpakita ng suporta. Mga isang buwan na ang nakalipas, nagpunta kami sa isang black tie dinner. Naroon si Charlie, abalang pinag-uugnay ang lahat. Hindi namin siya nagawang makausap at sa tingin ko hindi niya napansin na naroon kami. Malapit sa pagtatapos ng gabi, nakita ko siyang muli. Ipinakita sa akin ni June ang isang litrato ni Charlie na nakasuot ng damit na hindi ko pa nakita dati, nakatayo sa tabi ng isang lalaki, si David Duncan. Sabi ni June, mayaman siya, dumedalo sa mga event na ito para makipag-ugnayan at gustong manligaw ng mga may asawa. Napakagaling niya dito. Naghalo kami sa scenery at nakakuha pa ng ilang litrato nila sa mga hindi naangkop na poses. Kaya namin gustong makipag-usap sa iyo. Isa ka sa pinakamatagal naming kaibigan at ayaw naming magkamali ka ulit. Karamihan sa mga tao ay hindi magsasalita, ngunit si Harry at June ay tunay na kaibigan.
Ang kanilang katapatan ay nagbigay sa akin ng oras para pag-isipan ang aking mga pagpipilian. Ang unang pagtataksil ay nasaktan ako ng husto, ngunit ito pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin ay tumagos ng malalim. Tapos na ang aming kasal. Nagpasalamat ako kay Harry at June, pagkatapos ay natulog, umaasang walang tulog na gabi, ngunit nakatulog ako kaagad nang dumampi ang ulo ko sa unan. Nagising ako ng alas 6, pinag-iisipan ang mga susunod kong hakbang. Bumalik na ang divorce. Tatawagan ko ang abogado sa Lunes at papaggalawin ang mga bagay. Hindi ko alam kung kailan ko sasabihin kay Charlie o sa mga bata, ngunit hindi ako mag-aaksaya ng oras. Titira ako sa basement hanggang sa magtapos si Marisa at marahil sasama si Darcy sa akin kapag lumipat ako. Kung may isip si Charlie, papayag siya para sa kapakanan ng mga bata, ngunit hindi siya kilala sa pagiging makatwiran. Malalaman ng panahon. Ginugol namin ang susunod na 2 araw sa panonood sa mga bata na nagsasaya. May isang kamalig si June na may 6 na stalls na puno ng mga kabayo. Nangangamba ako tungkol sa malalaking hayop, ngunit kilala sila sa kanilang banayad na disposisyon. Allergy si Harry sa mga kabayo kaya kami ni June, Shona at mga bata ay nag-horseback riding. Nag-book si June ng isang picnic sa kanilang paboritong pond. Nakipagkita sa amin si Harry na may mga fishing rod at nangingisda ako ng ilang oras bago bumalik. Ang pond ay punong-puno at nagsanay kami ng catch and release, tinatamasa ang laban na ibinigay sa amin ng base bago ibalik sila ng dahan-dahan sa tubig. Habang nangingisda kami, nag-usap kami tungkol sa negosyo. Utang ko ang kumpanya ko kay Harry in June. Nagsimula ang lahat nang bumuo ako ng isang natatanging pader ng shower para kay June upang makatulong sa kanyang dry skin. Bilang isang civil engineer na nagpakadalubhasa sa water systems, lumikha ako ng isang pader na may nakausling mga nozzle na pumipintig at nagve-vibrate, naghahatid ng sabon, tubig, at lotion. Ang presyon ng tubig, temperatura, intensity ng vibration, at init ng lotion ay kinokontrol ng isang touchscreen na may programmable na mga setting para sa bawat miyembro ng pamilya. Ang shower wall ay naging hit kay June at sa kanyang mga kaibigan, na humantong sa 7 order. Tinulungan ako ni Harry na i-patent ang disenyo at nagtayo ng isang kumpanya. Umupa kami ng isang maliit na gusali ng industriya, umarkila ng 2 manggagawa, at inilagay ang mga pader sa mga custom na banyo. Gustong-gusto ito ng aming mayayamang kliyente at sa lalong madaling panahon ay nag-cater kami sa mga aktor, sports figures, singers, at maging sa 2 dating first ladies. Sinimulang ilagay ng mga 5-star hotel ang mga ito sa mga luxury suite at humiling ang mga sports team ng malalaking unit para sa locker room. Tiniyak ni Harry na makakuha kami ng international patents at matagumpay naming kinasuhan ang mga kumpanya sa France at Portugal para sa infringement. Nang magdesisyon akong protektahan ang kumpanya mula sa impluwensya ni Charlie pagkatapos ng divorce, ibinenta ko ito kay Harry, na kumita ng magandang tubo. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho doon bilang isang manager na may magandang sweldo. Sa divorce, plano kong alukin si Charlie ng 60% ng aming assets kapalit ng pag-waive ng anumang iba pang claim tulad ng alimony at child support. Nag-set up na ako ng isang escrow account para masakop ang mga pangangailangan ng mga bata. Makukuha niya ang bahay at $800,000 pagkatapos na mag-18 ang mga bata at babayaran ko ang lahat ng utility bills hanggang noon maliban kung magpakasal siya ulit. Akala ng abogado ko na masyado akong mabait, ngunit iniisip ko ang mga bata. Sa huli, makukuha ni Charlie ang bahay at $2.6 million. Nang i-serve sa kanya ang mga divorce papers, isinama ko ang isang note. Handa akong patawarin ka, Charlie. Iniisip na natuto ka na ng leksyon. Siguro nagkamali ako. Inaalok kita ng isang lukratibong deal at maganda ang kalalabasan mo. Pirmahan mo lang ang mga papeles at magpapatuloy tayo. Maghahati tayo sa custody hanggang sa maging adulto ang mga bata.
Titira ako sa apartment hanggang sa mag-18 si Marisa at makapagdesisyon si Darcy kung saan niya gustong tumira kapag siya ay 16. Dalhin mo ang mga papeles sa iyong abogado, huwag kang maging bobo tungkol dito. Magastos ito sa iyo. Maaaring gusto mong maging maayos sa hinaharap na mga relasyon, huwag mo lang akong gamitin bilang reference. Ipinadala ko ang parehong mga litrato sa kanyang asawa. Ito ay isang attachment alienation state at isang magaling na abogado ang maaaring kumuha ng karamihan sa iyong settlement. Sana hindi siya ganoon kahirap. Hindi ko na kailangang pirmahan ito. Nagmakaawa si Charlie, ngunit wala siyang nararating. Pakiusap, Charlie, ilibre mo ako sa mga dahilan mula sa cheaters. Handbook, may gusto kang iba at nakuha mo ito. Tumanggi akong maging backup plan mo. Tapos na. Huwag na nating pahirapan pa ang mga bata. Pirmahan mo ang mga papeles at kapag mas matanda na ang mga bata, aalis na ako at magkikita na lang tayo sa mga kasal at binyag. Umiyak siya, pagkatapos ay nagalit. Slick ang kanyang abogado at pinayuhan siyang tanggapin ang deal, na ipinapaliwanag na si Charlie ay lumapit sa kanya dahil isa siya sa pinakamahusay at hindi mura ang pinakamahusay. Maaari akong makakuha ng higit pa sa inaakala mo. Sulit ba ito? Mayroon siyang dokumentasyon ng parehong affairs. Hindi ito no fast state, maaari kang kasuhan niya ng infidelity at magtatapos ka sa mas kaunti. Sumagot si Charlie para sa mental cruelty at inangkin na nagkaroon ako ng affairs kay Shanana at kay Brenda Bob's ex-wife. Nagbanta si Brenda na kakasuhan siya ng paninirang puri. Binalaan siya ni Shanana na tumigil o humarap sa mga consequences, na nagpapahiwatig ng malubhang repercussions. Sa oras na ito, na-corner na si Charlie. Kapag tapos na ito, hahabulin ko siya, sabi ni Shannon. Magandang tao si Hyun at bata pa ako para magkaroon ng mga anak. Babalaan ka lang. Lumayo si Shanana na iniwan si Charlie na nanginginig. Itinigil niya ang kanyang mga aksyon kinabukasan. Ilang linggo pagkatapos, isang babaeng hindi ko kilala ang nagpakita sa trabaho tungkol sa divorce ko. Pagkatapos i-on ang video at audio recording, pinapasok ko siya. Kaakit-akit siya, mga 10 taon ang tanda sa akin. Kinamayan ko siya at dinala sa sopa. Ikinalulungkot kong pumunta nang hindi nagpapalem, Mr. Sirs, ako si Barbara Duncan. Naniniwala ako na kilala ng iyong asawa ang aking asawa. Malinaw na nakasama ng kanyang asawa si Charlie. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Humihingi ako ng paumanhin para sa mga aksyon ng aking asawa, Mrs. Duncan. Hindi mo kasalanan, dalawa silang grown people na may kasaysayan ng infidelity. Nandito ako para humingi ng pabor. Kailangan ko ng mga litrato at photo para sa divorce ko. Maaari mo bang ibahagi ang mga ito? Ibigay mo sa akin ang pangalan ng iyong abogado at ipapadala ko sa kanya. Bamantong hininga siya. Wala pa ako. Nang maging south ang mga bagay, inubos niya ang lahat ng account na nag-iwan sa akin ng sapat para sa isang bahay at mga damit para sa aming anak. Hindi ako nagtatrabaho at malungkot ang aking future. Tinawagan ko ang abogado ko, si John. Mayroon akong bagong client para